Sa ika-4 na edisyon, muli na namang ipinamalas ng mga Pilipino ang kanilang creativity sa pagbabalik ng likha, bida ang kanilang obra at pag-asa. Silipin natin sa Agenda Report ni Marie Lozano. Pag sinabing support local, ito na ata ang pinaka-extra. Likha is back on its 4th edition. And this is not just a bazaar. It's a full-blown celebration of creativity, craftsmanship, at kulturang Pilipino. Likha ay ang initiative ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Layunin nitong itanghal ang galing ng Filipino artisans habang binibigyan sila ng platform para umangat at makilala. Mahigit 100 artisans, bago at batikan ang nagsama-sama sa Foro de Intramuros para ipakita ang galing ng Pinoy. Hindi lang pang-export, kundi pang-legacy rin. At ang highlight, admission is free to the public mula June 6 hanggang June 8. It's a mission to educate people on the different crafts we have in the Philippines. Some are endangered, some are still flourishing. This craft is the daily thing. They use it every day. So it's a regular thing for them. But if they are highlighted and shown here, then they see the value of it. So sabi nila, ay importante pala kami. Importante pala yung aking likha. Kilalanin si Simpio Mata, isang master woodcarver mula sa Palawan. Bago siya sumali sa likha, halos tuluyan ang nakalimutan ang kanilang sining. 6 na piraso lang ang bitbit niya noon pero laking gulat niya nang mas sold out ito agad. Ngayon hindi lamang siya mag-isa. Buong community niya gumagawa na. Mula sa isang artisan naging inspirasyon. Mula sa isang produkto, muling nabuhay ang isang tradisyon. Noong una po, mama ko pa lang po ang gumagawa. Tapos po nung tinuruan ko po yun, inikayat ko po yung mga kapitbahay, yung mga sa ibang village na gagawa tayo ng ganito kasi para hindi po mawala yung ating traditional art. Ito naman si Jojo Balaod. Dati siyang rebelde, ngayon isa na siyang artisan. Tinuruan niya kami ng Nito-style weaving, isang traditional technique na minana pa niya sa kanyang lola. Sa tulong ng balik-salik program ng Association of Negros Producers, dating mga kasapi ng NPA, ngayon ay nagnenegosyo na. We have 5 communities here that we brought to the Likha Fair. Yes. This one here is Jojo. The association, we bring them technical skills, marketing platforms, design skills, and just find ways to help really uplift them in a sustainable way. At sa unang pagkakataon, nakarating naman sa Maynila ang ilan sa mga Bangsamoro women weavers. Bit-bit nila ang kanilang makukulay at intricately woven masterpieces na may modern twist. Kasama nila si Ramby Lim ng Accelerate Women PH na tumutulong para ang craft nila ay maging negosyo na rin. Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, and Maguindanao have been under duress, I guess, or conflict for so very long. Now that there's peace, this is the opportunity for them to bring their products out and actually be able to tell their own stories. Ang tanong, paano nga ba natin maipapasa ang kultura sa susunod na henerasyon? Simple, ipakita, ikwento, at itanghal. Yan ang misyon dito sa Likha. Perfect timing dahil habang papalapit na ang Independence Day, pinapaalala ng Likha na ang tunay na kalayaan mas umiilaw kapag ipinagmamalaki natin kung sino tayo at kung ano ang kaya nating likhain. Suportado rin ng ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa local fashion scene ang Likha. Nakita namin dito si Lulu Tangan at Dennis Lustico, mga haligi ng Philippine design industry, na naniniwalang ang pagkilala sa mga artisans ang tunay na pundasyon ng sustainable Filipino fashion. They were able to hire more people, thereby propagating our arts and then keeping it alive and expanding, which is, I think, the best thing that could happen in things like this one. Ipinakita naman sa amin ni Lulu kung paano ang traditional weaving mula sa Ifugao ay pwedeng gawing modern and wearable, gaya ng tailored woven pants. Naroon din ang socialite at content creator na si Kat Arambolo, na kilalang supporter ng local artisans. At syempre ang ever-stylist na si Georgie Dingkong na laging proud suotin ang Filipino-made pieces sa kanyang mga international trips. When I was wearing my barongs abroad, they want to touch it. They think it's it's a form of lace. Yes. So they get curious. Sa likod ng bawat hobby, ukit at tahi, may kwento ng kultura, pagkatao at pag-asa. Sa Likha, hindi lang basta ipinapakita ang mga produkto, binibigyang halaga rin ang mga gumagawa nito.
Nagsisilbi itong isang palaala na kapag binigyan natin ng suporta ang mga artisan, hindi lang produkto ang aangat, buong bayan ang uunlad. Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionaire News Channel.